Hello Aquarius, ito na yung reading mo for August 6 to 12. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yan, lahat naman ng reading ko dito ay timeless. So, check na natin yung mga energies, mga paparating sa'yo. Shoutout nga pala sa ating mga generous star senders, super thanks senders. Special mention, Miss Yoli Soliman at syempre si Sir Ryan Odchimar Aleman. Okay? Pati na rin doon sa lahat ng nag-avail ng membership subscription, mga palaging nag-share ng reading natin, nagko-comment, abangers, taga-subaybay. Pati na rin sa mga nasuki sa private reading, kung interesado kayo mag-book, mag-inquire, dumiretso kayo sa aking official FB page. Kayo po mismo mag-PM. Nag-iisa lang yon, yung official, legit, purple tea na may blue check. Pag walang blue check, fake. Hindi ako yon. Oracle cards mo, meron ka ditong career, wow, financial health, confidence, wow, bongga. Bongga ng oracle ni ano. And life purpose. So, very powerful yung mga cards mo this week, Aquarius. Pa-check muna natin yung mga tarot cards mo, maglatag tayo, ano. So, definitely, mukhang merong magandang mangyayari. Good news when it comes to career, sa financial mo. Okay, sa base ng deck mo is the Ace of Swords. Okay, successful outcome yan para sa akin sa Ace of Swords this week. So, kahit papano, makakaasa ka. Hindi man lahat maging smooth, successful, pero meron something dito na magiging successful for you this week. Mapi-figure out mo mahanap mo yung solution with the Ace of Swords or magagawan mo ng diskarte paraan yan. Okay? So, career mo. Sa career mo, actually, yes, yung mga nag-expect dito, ito specific. Kung ikaw ay nag-apply ng trabaho as a medical practitioner sa hospital, sa medical setting, anything related sa medical, pwedeng ma-hire ka na. Makahanap ka na mapapasukan mo na hospital or medical, medical field. Pero pagdating sa pera, nakikita ko problema mo dito. Okay. Pwedeng hindi ganun ka-spectacular yung offer sa'yo. Kasi nakikita ko may offer with the Ace of Pentacles and merong good news about your career, by the way. So, yan. Nakikita ko, yes, may offer, may opportunity, maka-hire ka. Pero sabihin na natin, hindi kagaya kasing laki ng ine-expect mo na amount, siguro, yung offer sa'yo. But at least meron. Diba? So, ito na yung opportunity for you, yung offer, yung big break pagdating sa career mo. Although, pwedeng hindi ka lang ganun ka-happy, kontento doon sa magiging offer sa'yo. Pero meron. So, good news pa rin when it comes to career. Sa financial, I think, financial health, this is stability So, sa tingin ko this week, wala ka namang may encounter na mabigat na problema when it comes to money. Although, hindi ganun kalaki, ka-spectacular, pero at least, healthy pa rin. Pagdating sa financial, stable pa rin, Okay? So, pagdating sa bahay naman and family, yan, may offer talaga dito. Ang ganda, So, pwedeng ikaw man yan or a family member, merong opportunity or offer para sa kanya or para sa iyo. Okay, learn to appreciate kung anong meron ditong blessings sa pamilya ninyo sa harapan mo. Kasi ito, related to sa bahay, sa pamilya. Pwede kasing hindi ka nagiging happy, meron kang mga hinahanap dyan.
Sabi ko nga, palagi ko sinasabi to, pag nakikita ko yung Four of Cups, huwag kang maghanap ng bagay na wala. Yan ang binigay sa iyo ni Lord, kung anong nasa harapan mo, i-appreciate mo, palaguin mo. May reason. Hindi natin laging nakukuha yung gusto natin, pero yung kailangan natin, yun yung laging pinapadala ni God sa atin. Doon niya tayo tinuturuan na maging kontento, maging humble, grateful sa kung anong meron tayo, and appreciate yung mga blessings. Basta, nakikita ko dito, matuto kang maging happy, makontento sa kung ano lang yung meron sa ngayon dito sa pamilya ninyo, sa bahay ninyo. Pwede rin may celebration dito. Ewan ko, meron something na celebration, gathering, occasion related sa family, sa bahay. Pwede rin reunion yan. Okay? So, or pwedeng may delay when it comes to dun sa gatherings na yun, celebration, occasion na yun sa family or bahay. Okay. So, pagdating sa love life mo, hindi okay to. It could be na bad choice ng lover partnership. It could be pag-aaway. Could be may gulo, may problema, hindi kayo magkabate, alam mo yun, hindi peaceful ngayon yung samahan ninyo, yung connection ninyo. It could be a person na hindi rin matutong makontento. O baka may mga trust issues dito, flirtation issues, red flags with this person. Etong person na to, parang pwedeng, yun na nga sabi ko nga, hindi lang ikaw yung kadil niya, since hindi naman makontento ito. Pwedeng tumitingin sa iba or nagpo-flirt sa iba, may kausap na iba, hindi ko alam, o may katsuktsakan na iba. Alam mo yun, pwedeng more on physical lang. Unreliable tong person na to, lulubog lilitaw. Pwedeng may kadil siya sa ibang lugar, kadil ka niya dito sa lugar na to, sa iba meron din. Palikera, pwedeng ganun. Or marupok energy, pwedeng nakikipag one night stand sa iba, pumapatol sa iba, nakikipag-chat sa hindi ko alam. Pwedeng fire sign, yes, malakas ang energy ng Sagittarius dito. Sun, Moon, Rising, Venus niya siguro is Sagittarius. Okay. So, nakikita ko pwedeng may conflict, pwedeng this is something na pwedeng hindi nyo pa maaayos sa ngayon, sa week na ito. Pili ko lang. Meron ditong parang excessive wala na sa balance. Sumusobra, umaabuso. Alam mo yun? Or parang nagka-clash talaga kayo. Meron something dito na magkaibang element, water at saka tubig Okay. Pwedeng mismatch talaga. Alam mo yun? Ewan ko. So, lipat na tayo pagdating sa area ng hindi mo inaasahan. Okay, hindi mo inaasahan na meron kang something dito na i-break yung, ewan ko, rule. Or kung hindi man ikaw yan yung person na nakakadil mo, pwedeng may Taurus. Hindi mo ina-expect na matigas pala ulo nito. Hindi mo ina-expect na magka-clash kayo, hindi kayo magkakasundo about something. Kasi clearly with the Hierophant reverse, pwedeng magkaiba kayo talaga ng pananaw nito Magkaiba kayo ng pananaw, paniniwala, values, principles, etc. Or culture or religion, hindi ko alam. Hindi nyo pwedeng ipilit sa isa't isa yan. Or hindi mo siya mapapasunod talaga kung sino man to. Hindi mo siya mako-contain. May pagka-rebellious siya. Yun na yung napipil ko. Ayaw niyang magpakulong, magpasaklaw. Alam mo yun. Gusto niya free siya. Pwedeng Taurus energy. Or it could be a breakup ng marriage. For some of you, or pwedeng something na hindi mo in-expect na kung may planong magpakasal, pwedeng hindi matutuloy or magbaback out sa kasal. Merong ganun. Kasi meron ditong bibitaw na, let go na with the Five of Cups. Sa tingin mo, nangihinayang sa'yo to? Hindi. Sa tingin mo ba, hindi kanya kayang bitiwan? Or hindi mo siya kayang bitiwan? Well, hindi.
opposite. Okay? So, sa area naman ng good stuff, good news or blessing, magandang bagay na marireceive mo this week. You have the Moon card, Pisces energy, tsaka 9 of Cups. Wow! Pwedeng merong wish come true. Meron ditong completion, accomplishment for you. Magiging very happy ka. Proud, happy, contented. O, diba? Oo, nakikita ko dito kasi Moon card is about emotions eh. So, ang nakikita ko lang magiging super, super happy ka. Masayang masaya yung puso mo sa kung ano man itong wish come true for you. Kumbaga, nag-uumapaw ang saya mo dyan. Mapalakpak yung tenga mo, yung puso mo ay nagsusumigaw sa saya. Parang ganun. Or it could be na meron ng ditong something na mabibigyan ng kaliwanagan sa'yo with the Moon card. Confirmation or answer. Reveal. So, ano pa iba pa parating sa'yo? On the way ka na raw to success. O, malapit na malapit mo nang ma-achieve yung success mo. Pwedeng this week na. O, kasalan, partnership. Whether ikaw to or a family member. Pwedeng pagpasok sa commitment. Pwedeng romantic or business partnership ito. Pwedeng pagtupad ng promise. Or pwedeng ito ay simbolo ng pagmamahal. Regalo na marireceive mo. Ano pa? Oops, meron ditong kalungkutan or loss. I hope wala namang funeral, no? Kasi bulaklak ng ano yan. Basta meron something dito na parang ikakasad mo siguro, panghihinayangan mo, something na lulusot sa kamay mo, ibig sabihin, pwedeng missed opportunity or ewan ko. Oh, meron talagang ikakasal. Oh, whether ikaw to, kamag-anak mo, kakilala mo, baka naman ikaw mismo ikakasal, engagement, commitment, or pagpapakasal, ikaw man, or kakilala, or family member. So, hugot pa tayo ng additional 4 cards bilang additional messages payo sa'yo ng reading na to, or pwedeng itong 4 na card na to, Aquarius, ay magsilbing kasagutan kung meron ka mang tanong. Okay, ang first card mo is within the next few weeks daw. Okay, so mga ilang weeks pa siguro bago mangyari or ilang weeks pa bago mag-take action or hintayin o reconsider. Balikan mo muna, reviewin mo, pag-isipan mo munang mabuti bago ka umuo, bago ka pumirma, mag-go. Baka kasi mamaya magbago pa isip mo dyan. Okay, meron ditong isang bagay na sinasabi sa'yo na ano, magpursige ka lang na magpursige. Huwag kang magkikwit kung ano man yan. And, choose a new direction. Ibig sabihin nito, pwede mong itry yung ibang approach or pwedeng ibaling mo yung attention mo sa ibang direction, like mag-explore ka ng possibilities sa ibang pamamaraan or sa ibang lugar, literal. Okay, so yan yung pinaka-reading mo. Don't forget to subscribe, like, follow, patap na rin yung bell icon, pa-comment na rin, pa-share na rin. Take care, God bless, and babush!